Mapagpalang araw po ng Lunes. Welcome to Hold the Line. Police Senior Master Sergeant Brother Aldimones mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. At sa tulong po ng mahal na ina ng Guadalupe, nais po magbahagi. Ang mabuting balita po ngayong Disyembre 28 taong 2020 ay hinango natin kay San Mateo, talata 2, kapitulo 13 hanggang 18. Sabi dito, galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natitiyak niya sa mga pantas. May 2 title po yung gospel ngayong araw. Ito po yung ang pagtakas patungo sa Ehipto nung banal na pamilya, at saka yung ipinapatay ang maliliit na batang lalaki. Pero siguro pag nilayan natin yung salitang bata, may special prayer po tayong gagawin ngayon. Ipagpe-pray natin yung mga unborn child, yung mga hindi magkaanak, at saka yung mga bata na naipalaglag. Makikita natin dito na may 2 sitwasyon na nangyari. Unang-una, dahil nga hindi pwedeng pabayaan ang ating Panginoon Kristo, kinausap ng anghel si San Jose. Sabi niya, itakas mo muna ang bata sa Ehipto. Bakit? Sapagkat ipapapatay siya ni Haring Herodes. At nung itinakas nga papunta ng Ehipto si Jesus, yun nga ang nangyari. Dahil nalinlang o napaglalangan o parang nadugas si Haring Herodes, ang ginawa niya, sa tindi ng galit niya, ipinapatay niya lahat ng bata 2 taon pababa. Makikita natin na yung nangyari nung panahon ni Herodes ay siya rin nangyayari hanggang ngayon. Indirect na ginagawa ng tao yung ginawa ni Herodes. Ano to? Nung panahon ni Herodes, talagang nag-order siya patayin ng mga bata 2 taon pababa. Pero ngayon, hindi pa man umaabot ng 9 na buwan ng bata sa sinapupunan, pinapatay na natin. Kaya ang unang hamon sa atin sa araw na ito, huwag tayong pumayag na o sumang-ayon doon sa mga panukala na pagpatay ng mga bata sa sinapupunan. Tandaan natin, kapatid, hindi nila kasalanan nang ginawa sila ng kanilang magulang. Sila ay may karapatan din mabuhay sapagkat sila ay gawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung makikita mo na pag-aari ng mga nanay na tatay na ito na gumawa doon sa bata para patayin ang bata ito, nagkakamali sila sapagkat hindi sa kanila ang bata, ipinagkatiwala lang sa kanila. Yun yung unang gusto natin pag-pray. Nawa, Lord, patuloy mo kaming bigyan ng tapang para tumindig sa tama, na huwag kaming pumayag na magtuloy itong mga panukala o mga batas na nagpapahintulot ng pag-aabort ng mga bata. Second, makita natin may 2 katangian ng bata. Unang-una, ang bata ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanilang magulang. Ito yung pagbulayan din natin. Ikaw ba ay parang bata na pag nakikita ka ba ng kapwa mo, sila ba'y natutuwa? O parang gusto ka nilang kurutin, kausapin, laruin? Bakit? Kasi nagbibigay ka ng kasiyahan. Nawa, ang second prayer natin, Lord, maitulad kami sa isang bata na nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ng aliw, na sa tuwing makikita nila kami, nagkakaroon siya ng kasiyahan sa kanyang buhay. And then the third point is, may isang katangian ng bata na kanya lamang. Ito yung salitang iyakin. Ito yung weapon ng bata para mapaamo niya yung kanyang nanay at tatay. Pansinin mo, pag ang isang baby umiyak, hindi siya pwedeng hindi pansinin ng kanyang nanay at sa kanyang tatay. Aalamin ng nanay ang tatay kung anong mayroon dito sa bata. Ito ba'y dumumi? Ito ba'y puno na ang kanyang wiwi? O ito ba'y gutom na? O baka may kumagat na insekto? Yung pag-iyak ng bata, kapatid, ito yung pinakamagandang weapon natin sa araw na ito. Huwag tayong mayang umiyak sa ating amang nasa langit. Huwag tayong mayang tumulo ang luha sa ating mga mata para magsumbong at sabihin na tayo'y nasasaktan, na tayo'y punong-puno na tayo'y marumi,
na kailangan natin ng paglinis ng ating Amang nasa langit, na kailangan natin ng gamot sa sakit na ating nararamdaman. Kung nakapansin mo na parang wala ka nang pupuntahan, iiyak mo yan sa Ama. At nakatitiyak ka naman sa pag-iyak mo, kakargahin ka niya, aarugain ka niya, titignan niya kung may sakit ka, titignan niya kung napagod ka na ba, titignan niya kung gutom ka na ba, titignan niya kung marumi na ba. At ito pinakamaganda, pagdating ng pag-iyak mo, kukunin ka ng Ama, kakargahin ka niya sa kanyang balikat. At paghihili ka, sapagkat alam niya na pagod ka na, kailangan mong umidlip, kailangan mong matulog upang nang sa ganun magkaroon ka ulit ng bagong kalakasan para magpatuloy sa iyong pananampalataya, para sa magpatuloy sa iyong bagong misyon. Prayer natin, Lord, huwag mong paintulutan na may mga bata pang mapatay sa pamamagitan ng abortion. Second, Lord, maging tulad kami ng isang bata na nagbibigay ng kasiyahan. And the third, Lord, umiiyak kami sa iyong paanan sapagkat kami nahihirapan, kami pagod, kami gutom, kami nasaktan, kami may sakit. Panalangin natin sa araw na ito, ano man ang prayer mo, pakinggan ka ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon, salamat sa araw ng ito na nagpaalala ka na may pananagutan pala kaming mga magulang na proteksyonan ng mga unborn child, ng mga bata sa sinapupunan. Panginoon, tinataas po namin yung mga sinapupunan na gustong magkaroon ng bata, mga nanay at tatay na nais magkaanak. Panginoon, ipagkaloob mo po ang kanilang panalangin. Pahintulutan mo po, Panginoon, na maging buo ang kanilang pamilya, isang nanay, isang tatay at isang anak, or mas marami pang anak sa biyaya at pagpapala mo. Panginoon, nawa maging katulad kami ng isang bata na nagbibigay kasiyahan, nagbibigay ngiti sa bawat isa. At Lord, sumusuko na po kami umiiyak sapagkat kami pagod, kami inaantok, kami marumi, kami may sakit. Kanlungin mo kami, Panginoon, kargahin mo kami. Isusuko namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay noon magpakailanman, magpasawalang gan siya nawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Bago po ako magtapos, nais ko lamang pong i-shout out ang nagbigay po sa akin ng regalo, si Kuya Nino Baladad, saka si Ate Nika Jaman. Naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos na buhay. Mula po dito sa pamamahala ng Makati City Police Station, pumabati ang inyong lingkod. Just hold the line, hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.